Tapos meron din akong Wagyu bone marrow. So ito naman, para to bukas, gagawin kong almusal ko bukas. Papalaman ko sa tinapay, sa baget. So sarap nito. So baling gagawin ko lang dito, ituto ko lang muna kasi frozen pa to. Tapos ibababad ko sa tubig na may asin overnight para matanggal yung impurities niya. Tapos yun na yun, season ko ng, patutuyuin ko, sabay season ko ng salt and pepper. Okay, kaya lagyan nyo lang ng salt, tapos babad nyo lang sa tubig na may salt. Pasok nyo sa ref for 12 to 24 hours. Na yung bone marrow after 24 hours. Kung titignan nyo, ayan, linis niya na, tignan, wala na siyang dugo. So ang gagawin ko, hindi ko naman kakainin lahat yung dalawa, isa lang muna kakainin ko. Babalik ko muna sa freezer yung isa. Okay, itsura niya, tanggal na yung mga dugo. Ayan, ganyan. Tapos lalagyan lang natin ng asin tsaka pepper. Pwede rin siguro lagyan ng garlic powder sa ibabaw, or totoong garlic talaga, garlic paste, o kung ano pang gusto nyo herbs sa ilagay nyo. Kung trip nyo, pwede nyo ilagay. Okay, ito yung second meal natin. So po, yung first meal ko yung post-workout shake, sabay ito yung second meal natin. So dahil hindi ko alam kung paano ko titimbangin yung bone marrow, ang gagawin ko, titimbangin ko siya ng ng hilaw. Tapos pagka naubos ko na yung laman, titimbangin ko ulit para malaman ko kung ilang grams yung bone marrow. So timbangin muna natin ulit kung ilan yung laman. So ayan, 505 siya. Tapos mamaya titimbangin natin ulit pag nakain ko na yung laman niya, kung ilan yung, para malaman natin kung ilan yung bone marrow. So, dahil hindi siya kasya dun sa air fryer, so papasok ko siya sa oven. So preheat ko na lang yung oven, tinodo ko 250 yung pinakatodo nito. Tapos preheat ko siya. So 18 minutes siya bago ma-ready. Then pagka ready na, papasok ko na yung Hindi ko alam kung gaano katagal, pero siguro estimated ko mga 10 to 20 minutes. Kasi yan, simple lang gagawin natin. Sisiso lang natin ng salt and pepper. Salt. Tapos pepper. Salt and pepper lang yan. Pwede nyo lagyan ng herbs, pero wala akong naiisip na masarap na herb na pwedeng ilagay. So gusto ko plain lang muna siya ngayon. Kung may garlic powder ako, obviously lalagyan ko to ng garlic powder, kasi wala akong garlic powder eh. Siguro lagyan natin ng ng konting betchin para may umami. Ayan. So ayan. Siguro pag mga 5 minutes na lang yung natitira dito, tsaka ko to ipapasok sa gilid nito. Papasok ko sa gilid. Tapos ang gagawin ko, lalagyan ko na siya nito. So garlic lang to, tsaka parsley yata. Lalagyan mo lang dito sa So basically itong breakfast ko na to high fat. So mag-a-adjust yung kakainin ko mamaya para mapasok ko yung, para kahit papaano hindi ma-consume lahat ng fat. So sa tansya ko, sa lahat ng pagkain na to makaka 70 grams ng fat ako. So adjusted yung kain ko mamaya, kung ano yung mga kakainin ko mamaya. Pero malaki yung allowance ko eh. So nasa 3,000 calories kasi yung calorie intake ko. 3,000 calories pataas. Hindi ako tumataba nun. Hindi pa ako nagka-cardio nun ha. So mataas yung space ko, kaya hindi ako namumblema sa kahit anong gusto kong kainin. So ito lalagyan natin dito. Okay, nalagyan na natin ng butter. Ngayon, okay na yung preheat natin na oven. Papasok natin siya sa oven yun. Ayan. Init kayo dahil mainit. Exciting. Okay. 20 minutes.
Pero magta-timer tayo. Magta-timer tayo ng 10 minutes. Para sisilipin natin ulit. Okay. 10 minutes. Silipin natin. Ngayon pa lang, naririnig ko na yung pagkulo eh. Kumukulo na yung ano eh, no? Oh my gosh. Silipin natin. Konti pa. Sakto siguro to 10 minutes, 20 minutes. Iko na yung ano sa loob, tinapay. Tapos na. Wow. Wow. Saktong-sakto lahat. Saktong-sakto siya lahat. Huli natin. So, isang kamay lang ulit. Niligan natin to. Uy! Ayan, no? Grabe. Tignan nyo yung dami ng mantika na tumulo dun sa ano. So, nabawasan siya. May mga tumagaktak na mantika. Ayan. Ayan siya. Sarap po. Na siya. Ayan siya. Oh my gosh. Okay guys, so mabilisan lang to. Mabilisan lang. Para sa akin palpak yung masarap pero palpak. Na-overcook ko siya eh. So dapat nung 10 minutes, kung makikita nyo sa video, 10 minutes pa lang, dun pa lang luto na siya. Tapos tinapos ko na siya dapat ng torch. So dapat tinapos ko na kaagad siya torch, tinorch ko na lang. Kasi nangyari, konti na lang yung natirang maro, natunaw na, halos mantika na lang lahat eh. So mayroon pa tayo isang maro dyan. Uulitin natin sa susunod. So, yun lang. Masarap siya kaso natunaw yung maro. So wala na masyadong laman. Diba? So next time ayusin natin.